Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, may naipon na naman tayo na 12,000 pesos sa ating GCash number na kailangan nila ng tulong ngayon dahil may hinihintay silang warrant of arrest na ang recommended bail is 100,000 each of them. Kaya kailangan nila ng 1.5 million. So ito ang GCash number natin ngayon. 0999-191-4876. Pangalan is Reniboy Julian. Address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pwede na rin kayong magpadala sa Sendwave, Palawan, Cebuana sa number na ito. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Abante News Online. Ibinunyag ng batikang broadcaster na si Mon Tolpo ang kanyang nasagap na di umano'y dalawang senator judge from minority na sasanib na sa majority block kapalit ng lubayan na sila. Ito yung exact statement ni Ramon Tolpo. May dalawang senator judges na sasanib na sa majority block kapalit ng lubayan na sila. Ibig sabihin, boboto sila pabor sa conviction ni VP Sara sa impeachment trial. Pero, siyempre, may kapalit dahil pareho silang nahaharap sa mga mabibigat na kaso. Clue, pareho silang may sakit ngayon. Okay, gaano katotoo? Ako, wala na akong katiwa-tiwala dito kay Ramon Tulfo. Nagpapapansin lang ito. Nagpapapansin. Para lang mapansin. Ang dami niya ng mga ganyan, mga pinapayag na wala, hindi naman nangyayari. Maalala ko, kailan ba yun? Last year ba yun o early this year? Meron siyang ibinunyag na mga destabilizer daw sa gobyerno na nababayaran o may financer. Isa ako sa mga binanggit niya na destabilizer sa gobyerno na tumatanggap ng financial support galing sa yung mga pinangalan niya ng financer na si Chavit Singson. Sino pa? Si VP Sara. May isa pa eh. Hindi ko makilala, hindi ko pa na-meet yang si Chavit Singson na yan. Naririnig ko lang, alam ko lang na former governor sa Ilocos Norte. Namamasyal ako sa kanyang zoo sa Baluarte, sa Bigan. But I have never met Manong Chavit. VP Sara, I have never met. Sa paano ako tatanggap ng suporta sa kanila? Kaya wala akong kabilib-bilib dito sa Ramon Tulfo na ito. Okay. Just for the sake of discussion, sino-sino naman yung dalawang minority senator na may sakit na pwedeng bumaliktad? Okay, si Senator Ligarda na naka-medical leave siya ngayon at isiniwalat nga ni Senator Lacson na ang dahilan pang pag-leave niya is may condition sa baga, lung problem. So nasa abroad, I don't know what country. So siya ang may sakit. So ano ang posibilidad na babaliktad si Senator Ligarda? I don't think so. At this stage, napasubo na eh. Kinasuhan na sila. Parang naulanan naman lang tayo, magpakabasa na lang. Parang ganun na lang ang magina. So, hindi babaliktad si Senator Ligarda. The most likely thing na mangyari, sa opinion ko lang ito, baka magtago na lang siya sa ibang bansa. Parang style Lacson, na nung nabigyan siya ng warrant of arrest, panahon ng Gloria Macapagal Arroyo administration, ay napilitang nagtago si Lacson sa ibang bansa, I think Hong Kong ata. At bumalik na lang nung dumating ang bagong administration. So, most like, may posibilidad, sa tingin ko, opinion ko lang ito, I might be wrong, para makaiwas sa posibleng kaso, kulong, si Senator Ligarda, hindi muna siya babalik dito sa Pilipinas. Magtago na lang siya kaysa yung babaliktad. Okay? So, sino pa ang may sakit? Ngayon, si Senator Jinggoy, may balita kahapon na dinala siya sa ospital dahil
napunit ang kanyang tuhod. So yun, may sakit yun. I don't know kung nandun pa rin siya sa ospital ngayon o nakalabas na. So ano sa tingin nyo? Anong posibilidad na babaliktad si Senator Jinggoy? Never. May prinsipyo yan. Kasi kung babaliktad yan, noon pa sana bumaliktad. Para hindi na siya nakulong. But yun na nga, naulanan na siya, magpakabasa na lang, maligo na lang sa tubig. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang laban. Hindi babaliktad si Senator Jinggoy. Sino pa ang may sakit? I think Senator Marcoleta, di ba, bago siya kinulong, dumaan muna ng masusing gamutan dahil may pneumonia. Ano sa tingin nyo, babaliktad si Senator Marcoleta? Never. Kaya, I don't know kung paano nasagap ito ni Ramon Tulfo. Sa aking pananaw, opinion, wala ni isa sa mga minority senators na babaliktad. Lalaban na yan. Kaya, yung inaasahan ng kabila na makakuha ng 16 na conviction votes, suntok sa buwan. Panalong-panalo ang ating VP Sara sa labanang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.